Masaya ang pamilya ng mga biktima ng drug war dahil tuloy na ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Nagbunga rin daw ang hinabahaba ng kanilang paghihintay. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Uusad na ang hustisya. Yan ang sigaw ng mga kaanak ng mga biktima ng drug war matapos kumpirmahin ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang lahat ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, lilitisin na ang dating Pangulo sa 3 kaso ng Crimes Against Humanity for murder and attempted murder kaugnay ng drug war. Iba nagtatatalon daw. Itong tuwa nila, ma-attribute talaga dun sa pagsasama-sama nila. Doon nila nakikita na pag may ginawa pala tayo ng kapit kamay, may mangyayari. Dobleng saya raw yan dahil kahapon lang ng katigan ng Appeals Chamber ang naunang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na may jurisdiksyon ng ICC sa mga kaso ni Duterte. Hihintayin pa ang itatakdang petsa ng mismong paglilitis dahil maraming proseso pang pagdadaanan. Kabilang ang pagbuo ng mga huwes ng trial chamber na hahawak sa kaso. Yung first step dyan ng ICC is the presidency will convene the trial chamber. Kasi ang due process ng ICC ay ganito, iba ang magdesisyon sa pre-trial, iba ang magdedesisyon sa appeal, at syempre iba rin yung trial. Iniiba yan ng ICC para may due process recognition. Pag natapos yan, nag-appoint, simulan na ang sunod niya na step, syempre pag-usapan ng procedure kung paano paano yung order nito, ano ba yung presentasyon. Si dating Senador Antonio Trillanes na kilalang kritiko ni Duterte, sinabing malapit na ang pagkuha ng hustisya sa mga biktima ng drug war. This is the case na kung bakit nag-exist o bakit create yung ICC to begin with. A head of government like Duterte who abused his powers to oppress his own people. So ito yon. And at least masaya tayo na we've gone past this stage. Ang next ito is yung pagsiset na ng trial. Ayon naman kay Senador Amy Marcos, nakakabahala ang desisyon ng ICC kaugnay ng pagiging patas sa pagpapatupad ng international justice. Mahirap daw ipagsawalang bahala na itinutuloy ang kaso laban sa mga maliliit na bansa habang hindi naman magalaw ang mga mas makapangyarihang bansa. Bagay na tinabla ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti. Since it's Amy Marcos, I'm not too worried with her statements. She is more of a politician than a lawyer at this point, and I have expected this. Her lobbying for the Dutertes, whatever, come what may. Kaya, okay, thanks, bye. Sa panig naman ng Palasyo, nirerespeto nito ang desisyon ng ICC. Parehong partido raw ang makikinabang dito. Hustisya para sa akusado kung siya ay walang sala o hustisya para sa mga biktima kung naabuso man ang kanilang karapatan. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.